dito ngayon. At ngayon po mga kapatid ay ang ating pag-aralan ngayon. Maraming salamat din sa privilege na binigay ninyo po sa akin upang makapagsalita sa inyo po. At ngayon po ay sentro ng ating pag-aaral ay makita sa aklat ng paglapit kay Kristo o Steps to Christ. Kasi po ito po ang inaaral po namin sa Green Gate. No, bawat Martes ng gabi, alas 8 hanggang alas 9. So, nais ko po ang ibahagi sa inyo ang mga punto ito sa Steps to Christ, particularly sa chapter 12 ng Steps to Christ, sa edition po ng 2015. Ayan. So, ang title nito is ang dapat gawin sa pag-alinlangan. Kung sa panahon nga darating ang iyong pag-alinlangan, ay ano ang dapat nga gawin upang mapagtagumpayan natin ang pag-alinlangan sa ating puso. So bago tayo magsimula, tayo muna yumpo at manalangin. Mahabaging Diyos, daming tagapagligtas sa mga oras na ito. Panginoon, kami po ay pumupuri at tagagalak sa aming puso na kami po ay nagtitipon sa kalagitnaan ng linggong ito upang papurihan ka at pag-awitan. Kaya ni Panginoon, pag-aralan ng banal na salita at pagpalakasan sa bawat isa. Linisin ang aming puso at isipan, Panginoon, upang kami po ay makapokus sa pag-worship sa inyong harapan. Lalo na, Panginoon, ang aming mga labi ay gabayan niyo po sa panalita at gayon din sa aming mga pagdinig ay amin itong marinig, Panginoon, ang mga kahangahangang mga salita at kundi makapangyarihan at kabutihan mo, Panginoon, para alang-alang sa aming lahat habang kami naghihintay sa iyong pagdating sa lupa. At nawa ang kapayapaan at yung internet connection at bawat mga gadget ng Panginoon ay matiling maging malinaw sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid ay nakasintro ang ating pag-aral sa Steps to Christ. Okay, ulitin ko lang. Okay, so ang memory text is makita sa Matthew chapter 21 verse 21, yung the fig tree na hindi nagbubunga ay sinumpa ng Panginoon kaya nagkaroon ng tinatawag na natuyo ang isang kahoy. Kaya nung nakita ang mga apostoles ay sila ay nakita nila na siya ay nag-alinlangan, nagtaka kung bakit sino kaya itong taong ito, bakit nakagawa ng mga kapangyarihan ito. So hindi naman yun showdown, hindi naman yun din tinatawag na palabas ng mga magician, pero pinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niyang salita at nakita sa mga mata ng mga apostol. Pero ang sinabi niya dito sa Matthew 21 verse 21, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mga alinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyari ito. Kung inyong baba pa sa pagbasa, ay sa pamagitan ng ating panalangin, sa paghingi sa pangalan ni Jesus, ay magagawa natin ito. Kaya bakit pa tayo magkaroon pa rin ng alinlangan kung nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon at nabasa natin? So, ang pananampalataya at di mga natatawag na mga alinlangan. Kaya ang introduction sa ating una, kung magkaroon tayo ng alinlangan, may mga tanong sa ating puso-isipan kung tunay nga ba ang Biblia ay salita ng Diyos at paano mawala ang pag-alinlangan at kagulumihanan ng tao. So yun po. Pangalawa, ano ang mga bunga ng pag-alinlangan? At ang pangatlo, anong pamamaraan upang lumago ang tao sa pagkakaalam sa salita ng Diyos? So dito po mga kapatid, ating po itong ihimay-himayin, isa-isahin upang ating malalaman ang tinatawag na pag-alinlangan, mga hakbang upang mapalapit pa tayo sa ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. So una mga kapatid, number 1, kung tunay nga ang Biblia, alin sa Diyos, Biblia, paano mawala ang pag-alinlangan at kulumihanan? Ang sabi sa Juan 5:39, ang ating pag-aral ngayon mga kapatid, ito po ay topical. Topical po ito. Ngayon po ay sa pagpatuloy, ang sabi ito sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa pananiwalang doon ninyo, matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpatotoo tungkol sa akin. So, ngayon mga kapatid, kung dumating ang pag-alinlangan sa ating buhay o sa ating pag-iisip, dahil sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kaya minsan manghinaan tayo ng loob,
at ngayon din ay ang ating damdamin, lalo na sa ating paligid na halos wala tayong makitang pag-asa. So, ating pagsikapin na sinasaliksik o tinatawag ah, sa ibang katawag na variants, mga researcher, sinasaliksik nila ang Biblia at doon ang paghuhugutan ng lakas kung anong mga information na matanggal ang pag-alinlangan. Ang pag-aalinlangan, mga kapatid. Lalo na sa ating na meron tayong pag-alinlangan ngayon na ay tumaas pa ang kaso ng COVID at yun din ay nagkaroon ng pagtanggal sa trabaho at maging isa tayo na natanggal sa trabaho, kaya magkaroon din ng pag-alinlangan na maitanong sa ating puso, sana ba ang ating Panginoon? Okay? Ngayon ay tinuturo ni Apostol Juan na ang pag-alinlangan ay ating saliksikin sa pamagitan ng Biblia sapagkat ito lamang ang nagpatotoo. Kaya nga ang sabi sa sa Steps to Christ, page 147 sa edition ng 2015, gayon may hindi inaalis ng Diyos ang pagkaari ng pag-alinlangan. Ang ating panampalataya ay dapat mabatay sa katunayan, hindi sa pagpakitang tao. Yun. So mga kapatid, ay mostly sa atin, hindi naman natin ma-identify kung ito ba ay pakitang tao or hindi. Meron namang tao na maka-identify, ito ay pakitang tao lamang. Pero ang Panginoon talaga ang makakita sa ating puso kung ito ay pakitang tao lamang o pakitang gilas. Okay. Kung sa anong pakitang tao, mga kapatid, sa ibang term is pakitang gilas lamang. Pero iba rin ang tinatawag ang sabi ito sa pagpatuloy, ang mga may ibig mag-alinlangan ay makapag-alinlangan, subalit ang talagang naghahangad na makilala ng katotohanan ay makasumpong ng saganang katibayan, mapagsaligan ng kanilang panampalataya sa Steps of Christ. So, yun po mga kapatid. Kung tayo naghahangad na makilala ang katotohanan, ay walang panglupaypay, no? Minsan naisip niyo mga kapatid, inyong nakita na merong mayayaman na Adventist ay hindi naman sa lahat naman ay merong mga may kakayahang mga Adventist na nandiyan naman sa kanilang lahat, pero pagdating sa panampalataya ay nanghina sila. Pero meron naman din na pinakamahirap na isang tuka lang naman, pero pagdating sa paghahangad ng katotohanan at pagdating sa pagsamba ay talagang nagpupursigido at yun din ay kahit nga ay walang income sa araw na yun, ay gusto nilang pumunta sa araw ng pagsamba at upang mawala ang kanilang pag-alinlangan. So yun po mga kapatid na may differentiate sa may pagka-different sa mga kalagayan ng tao, ngunit sa kanilang mga paniniwala at kanilang panampalataya ay pagkakaiba. No? Merong pagkakaiba, merong hindi magkapantay, no? Merong nag-alinlangan, meron ding sumampalataya. So, yun po ang nasa sa talata ito mga kapatid na sa Mateo 21 verse 21 na ang panampalataya at pag-alinlangan, yung pag-alinlangan ay siyang hadlang sa atin. Kaya nga, according sa isang quotation na doubt kills more dreams than failure ever will. So, yung ating pagda-doubt mga kapatid, yung talaga ang isang tinatawag na pag-alinlangan, no? Ay pumapatay ng maraming pangarap sa pamagitan ng tinatawag na yung pagda-doubt o pag-alinlangan. Kaya ang lesson nga ating makuha sa una mga kapatid, ang sabi sa contribution ng Steps of Christ page 148 edition 2015 is ang hindi natin maabot ay dapat nating ipagkatiwala sa kamay na may walang hanggan, kapangyarihan at sa pusong puno ng pag-ibig. Kung hindi natin maabot ang makaya, kung hindi natin maabot ang mga ating hinahangad, kaya ipasa Diyos na lang natin. No? Ipasa Diyos na natin upang matulog tayo na may kapayapaan at ang ating puso at isipan ay merong kapayapaan at pagkakaisa. Kaya masarap matulog mga kapatid kung walang pag-alinlangan sa buhay. Lalo na kung kasama natin ang Panginoon at sumampalataya sa Panginoon. So yun po mga kapatid. Kaya tama ang sinabi ng Matthew chapter 6 verse 34 na huwag lang kayong mag-isip ng mga bagay na bukas, kundi sapat na ang pag-isip sa ngayon, no? Kasi hindi natin alam ang bukas, kaya tama talaga na ipasa Diyos na lang natin, no? Ayong pag-alinlangan.
Yun. Sa pangalawa, ano ang mga bunga ng pag-alinlangan? So, ang mga bunga, mga kapatid, ay sa Steps to Christ page 152, ganun pa rin na edition 2015, ipinalalagay nilang sapat na ang sarili nilang karunungan upang kanilang mataho ang buong kasulatan. At dahil sa kanilang pagkabigo ay tinalikdan na nila tuloy ang kapangyarihan nito. So, mga kapatid, minsan sa ating mga ideya, sa ating kaalaman na mas marami na tayong nalalaman, marami na tayong nabasa sa Biblia, kaya ang ating karunungan nagadepende lang tayo. Kaya ito pala ang mga bunga ng pag-alinlangan. Pag ma-failure, ayan, bagsak talaga mga kapatid. No? Kung bagsak talaga. Kaya kailangan natin ang tinatawag na ay pagkilala. No? Pagkilala na yung karunungan. Kasi ang karunungan naman sa atin ay si Jesus Christ. Kaya sa Colosas 2:8, huwag tayong magdepende sa mga filosofiya. Mag-ingat tayo sa mga filosofiya ng tao sapagkat ang filosofiya ng tao, kung hindi sila nagtuturo na ayon sa inuutos na ni Kristo, ay ito'y pandaraya. Kaya yung mga kapatid. Kaya ang sabi sa Hebrews 3 verse 12, no? Mayroong warning dito, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya yun po ang ating palatandaan, mga kapatid. Kaya ating palatandaan na ang mga bunga pala ay ito ang bunga ng mga pag-alinlangan ay negatibo. Ano pa? Ay maraming mga dahilan, no? Iba namang yung pagsaliksik kaysa pag-alinlangan, mga kapatid. Kumbaga, iba naman yung pagtanggi kaysa pag-alinlangan, no? Iba naman yung pag-iisip kaysa pag-alinlangan, no? Pag-iisipan ko pa, no? Pag-iisipan kaysa pag-alinlangan, no? Kaya ang pag-alinlangan ay talagang napakadelikado, mga kapatid, no? Kaya ang sabi sa isang quotation na nagsabi sa mga taga-Colosas 2:8, kaya mag-ingat tayo. Yung sa isang quotation is, there is no darkness but ignorance. No, ang sabi ni William Shakespeare. So, walang madilim, no? Kung walang madilim sa isipan ng tao, kung meron namang Diyos na naggabay at ang tao ay sumampalataya, pero ang pagka-ignorance lang talaga sa tao sa pagkilala sa tunay na binigay ng Diyos na kasulatan. Kaya ang lesson na ating makukuha ito, mga kapatid, is maging manaliksik sa tunay na aral ng Diyos at isabuhay ang pagbabasa nito. Kung ikaw ay nagbasa nito, ay dapat mo isabuhay. Minsan, manalangin tayo papunta sa school o papunta sa trabaho. Okay, manalangin tayo na huwag umulan. Okay, pagkatapos na nalangin, magbitbit ka din ng payong kasi baka umulan. No? Kaya yung ipanalangin, kaya ang sabi ng Panginoon na Mateo, kung sa pagpatuloy na pagbasa sa Mateo chapter 21 verse hanggang 22, ay manalangin sa pamagitan sa pangalan ng Panginoon at inyong matanggap ito. Kaya minsan sa ating panalangin ay hindi natin pinagkakatiwalaan, no? Pinagkatiwalaan masyado. Hindi. No? Sa pangatlo, yan, malapit tayo magtapos, mga kapatid. Sa pangatlo, anong pamamaraan upang lumago ang tao sa pagkakaalam sa salita ng Diyos? Una sa Mateo 22:29, kaya nga maraming nagkakamali. Ang sabi ito, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkakaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kaya maraming nagkakamali sa mga desisyon, sa pag-unawa, mga kapatid, dahil sa ano? No? Dahil sa ano, mga kapatid? Maraming nagkakamali dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa kulang sa kapangyarihan at pagkaalam sa kasulatan, mga kapatid. Maraming nagkamali sa mga desisyon, maraming nagkamali sa mga iba pang mga pamamaraan sa mga idea sapagkat kulang sa pagkaalam ng kasulatan at kapangyarihan ng Diyos. Minsan, no, na paniwala mag-post tayo kasi postmodern tayo, mga patay, postmodern generation. Kaya hingi tayo ng advice doon sa mag-post tayo sa ating problema sa Facebook, tapos may mga advice na mga comment na iba't iba at doon tayo maniwala, mga kapatid. Kaya nalimutan natin na ang Diyos na makapangyarihan na siyang nagbibigay ng idea para sa lahat, at nalimutan natin na nasa Biblia pala na kumpleto lahat ng mga sinasabi, nag-alinlangan tayo at doon tayo naghahanap sa ating mga social media. So yan po, mga kapatid.
Ngayon din, sa pagpatuloy, kung kulang tayo sa kaalaman, may contribution naman si Santiago 1:5 na ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Kaya ang Diyos ating palaging hinihingian sa araw-araw, o hindi yan magagalit sa panahingi tayo. Pero subukan mong panahingi sa iyong kapatid o sa iyong no, sa iyong partner sa buhay. Panahingi, no? Kaya minsan pagalitan ka, no? Pagalitan ka, sasabihin agad na kung mga anak naman panahingi ng baon, mabuti na ngayon kasi Zoom na lang palagi, kaya hindi na mga online na lang, kaya hindi na pumupunta sa school, kaya wala ng baon, masyado. Kaya kung panahingi, pagalitan palagi nga, wala panahingi, ano ako, tumatain ng pera. Okay, so yun po ang mga statement mga kapatid. Kaya yung tinatawag na ang pamaraan ng paglago ng tao sa pamagitan ng pagkaalam salita ng Diyos ay sa pamagitan ng paghingi sa panalangin. Kaya manalangin sa Diyos. So, kailangan talaga sa dalawang talata nito na sinabi ni San Mateo at ni Santiago, no, na kulang sa kaalaman. Kaya kailangan humingi. Kailangan humingi ng banal na espiritu. Kaya ang sabi sa isang quotation na prayer is not asking God to do something. It's asking God to help you do something. So sabi sa quotation ni Dennis Abusab na itong mga kapatid. Kaya ang panalangin, ang panalangin ay napaka-importante kasi sinabi ni Ellen G. White sa Spirit of Prophecy sa page 21 is prayers the key to the heart of God to become a friend. So ang panalangin ay isang susi sa puso ng Panginoon na maging kaibigan ng ating Panginoon. Kaya ito lamang ang communication ng tao upang maalis ang ating pag-alinlangan. Pag-alinlangan na makahanap pa kaya akong trabaho sa oras ng mga pandemic na ito? Makakaangat pa kaya ako sa buhay ngayon? No? Kaya aside ko muna siguro ang pagsamba dahil ay unahin ko muna ang paghanap ng trabaho, paghanap buhay upang ay matustusan ang pangailangan. Kaya kailangan talaga natin alasin ang pangailangan sa Steps to Christ. Dalawa lamang ang sinabi ng Steps to Christ natin. Yung una ay pagbabasa o pagsaliksik ng kasulatan at panalangin. Pero mayroon pang contribution mga kapatid sa ating lesson. Sabi sa lesson, paghingi ng kaalaman sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga, kung ating balikan ang talata sa Mateo 21 versikulo 20 sa 21, sabi ito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mangag-alinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat ay mangyayari yun. So sa pamagitan ng panalangin mga kapatid, ang bundok ay nag-represent sa tinatawag na pagsubok, no? At ang dagat ay nag-represent sa tao o sa language o different kinds of language. Ibig sabihin bansa o mga tao, napakaraming tao. At gayon din ay dito natin makita mga kapatid na ang problema kapag idadalangin natin ito ay mapapalipat ito sa mga tinatawag natin, mapalipat ito sa tinatawag na pagkakaisa, pag-ibig at tinatawag na kapayapaan. So yun po mga kapatid na ang pag-alinlangan pala ay kahit nga ang mga apostoles ay kasama nila ang Panginoon pero nagkaroon pa rin sila ng pag-alinlangan. May pananampalataya sila pero mayroong pag-alinlangan. So dapat pala mga kapatid sa dalawang ito ay ang pananampalataya ay dapat hindi din tayo mag-alinlangan. Huwag tayong magkaroon ng pag-alinlangan. Sapagkat ang pag-alinlangan ay ito yung pamatay ng mga pangarap natin sa buhay. Lalo na sa focus sa pagsamba at sinabi din sa isang summary. Okay. Upang mawala ang pag-alinlangan ng tao, ang hindi natin maabot ay dapat nating ipagkatiwala sa kamay na may walang hanggang kapangyarihan at sa pusong puno ng pag-ibig. So maging manaliksik tayo sa tunay na aral ng Diyos at isabuhay ang pagbabasa nito. Ayun. Sa conclusion mga kapatid, mauunawaan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagpapaliwanag ng Espiritu na kumasipag bibigay ng salita. Okay.
ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakilala ng sinuman maliban sa Espiritu ng Diyos, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim na bagay ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 and 10. So, ang Espiritu pala ay siya ang nakasiyasat sa lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya hingiin natin ang banal na Espiritu na maggabay sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman at tunay na pagkilala sa Diyos. At ito lamang ang mga hakbang upang mapalapit tayo sa kay Kristo at mawala ang pag-alinlangan natin, mga kapatid. At nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa mga oras nito hanggang sa huling panahon.